Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So damang-dama na nga po ang Kapaskuhan sa Itbulaga dahil kanina nga bumungad sa atin ang mga EB hosts na tila baga nangangaroling sa ating lahat. Damang-dama ang saya at excitement ng mga studio audience sa Itbulaga. Lahat masaya at umiindak. At isa nga sa kina-excite na mga i-host natin ay yung darating na Kapaskuhan, yung maraming handa daw or foods. May iba naman po na lilisan para pumunta ng ibang bansa para makasama ang kanilang pamilya katulad na lamang po ni Yunyul Kim na nakatakda na pong umalis pero babalik din mga Kadabarkads dahil nag-aaral siya dito at the same time nag-hosting siya sa Itbulaga. Sabi nga po ni Maine Mendoza kanina, we will miss you, Yunyul. Basta enjoy lang mga Kadabarkads at syempre, huwag kalimutan, give love sa Pasko, maging masaya tayo may pera man or wala. Samantalang binida naman po ng Itbulaga ang mga ID ng Dabarkads host natin. Sa wakas may ID na sila, no ID, no entry, ika nga po nila mga Kadabarkads pero hindi naman nila ito suot kanina sa programa ng Itbulaga. At kinaaliwan nga ito ng marami at ayon nga sa kanila, katulad na lang daw nitong si Biko Soto ang peg ng mga Dabarkads natin na lagi pong naka-ID. Tunay ngang sumakses ang mga EB hosts natin. Samantalang kapansin-pansin naman na tumaas ang pagbigay ng papremyo dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Dating 40,000, ginawang 60,000 pesos plus mga regalo. Deserve naman po mga Kadabarkads nang nanalo po sa Sugod Bahay mga kapatid ng malaking papremyo. Dahil alam po ni Bossing Vic Soto na kailangan po nila ito ngayon. Samantalang isang clones naman natin mga Kadabarkads ang may pinagdadaanan po na pagsubok ngayon kaya isama natin sa prayers ito mga Kadabarkads. Ang mama po kasi ni Pavarotti or Serrano Baron Carl ay undergo po ng operation at sana nga daw po ay maging successful ang operation ng kanyang mama. Sabi niya nga po sa kanyang Instagram story, sana po maging successful po ang operation mo mama. I love you po. So isama natin mga Kadabarkads sa mga prayers natin etong mama po ni Baron Carl Serrano or clone po ni Pavarotti. Samantalang tila inasar nga po ni Mergin Marana na asawa po ni Jose Manalo, si Anjo Eliana dahil kahapon nga po nag-post si Mergin ng picture niya dala po ang bouquet of flowers na pula po sa kanyang asawa na si Jose Manalo. Ayon nga po sa mga netizen, iyak si Anjo dito dahil tila baga inaasar na lang siya ng mga Dabarkads. Alam kasi ng mga Dabarkads natin na hindi kapatol-patol si Anjo dahil ang katuwiran nila ang bababa lang sa level niya ay katulad niya siguro. Kaya kung inyong mapapansin ay tahimik lang po ang TVJ at Dabarkads. Pero ayon nga sa mga report na nababasa natin, na ipasa na di umano ang sworn statement para masampahan ang kaso si Anjo. Take note, ilang EB-host ang usapan dito, meaning isa-isa silang nagpasa. Paktay ka Anjo, kaya pala tahimik siya at stress na po sa mga video niya na tila baga malaki po ang problema. Ayon nga dito sa panibagong write-ups, Anjo Eliana hinaharap ang patong-patong na mga demanda mula sa TVJ Itbulaga Dabarkads, isang malalim na pagsusuri sa krisis ng aktor. So ito na nga yung sinasabi natin mga Kadabarkads na hindi po palalagpasin ng TVJ at ng Itbulaga ang pamamahiya po na ginawa nitong si Anjo Eliana na kung saan gumimbal ng todo sa mga publiko. Diba? Kaya deserve lang talaga ni Anjo Eliana na masampahan ang kaso at magtanda dahil kung hindi, lagi po yung uulit. Lagi niya pong tatapakan ang pangalan ng mga Dabarkads natin na tunay na nakakaapekto po sa kanilang programa. Kaya good luck Anjo Eliana, deserve mo yan dahil ginusto mo naman ito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol nga dito sa inilabas na statement po ng ABS-CBN. So mamaya pag-uusapan din natin ang pagkadamay po ng Itbulaga dahil sa hindi po pagbabayad ng halos 1 bilyon na pesos ng ABS-CBN. Pwede po kasi magkaroon ng shortage sa mga programa po na hawak ng MediaQuest. So una muna, ayon po dito,
Naglabas po ng pahayag ang ABS-CBN itong Huwebes ng umaga, December 4, matapos kumalat ang balitang pinuputol na ng TV5 ang kanilang content partnership na dapat sana ay 5 taon o hanggang 2027. Ipinaliwanag ng Kapamilya Network na isa sa dahilan kung bakit nahihirapan daw sila sa pagbabayad ay ang pagkatigil ng kanilang prangkisa noong 2020. Dahil raw rito, kinailangan nilang magsimula muli sa ibaba at humarap sa kakaibang hamon na noon lamang nila naranasan. Nangako naman po ang ABS-CBN na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang tuparin ang kanilang obligasyon sa TV5. At kung hindi man daw po maiwasang matigil ang pag-ere ng mga programa nila sa TV5, hahanap at hahanap daw sila ng paraan para maipaabot sa mga manonood ang kanilang contents. So, ibig sabihin, nahanap po sila ng ibang istasyon para dun po umere ang kanilang programa. So, ito po yung statement ng ABS-CBN, mga Kadaberkad. Sobrang haba niyan, pero syempre sinama rin na lang natin para hindi po kayo maboring sa pakikinig sa mga vlog po natin. So, ayan po. And also, nalaman din po natin na ayon po sa statement mismo ng TV5 na maging sila ay meron din pong kinakaharap na sariling problema mga Kadaberkads. Etong TV5 na kailangan daw po nila ang nasabing pondo, yung halos 1 billion na yon para magpatuloy daw po ang TV5 sa kanilang pag-broadcast. Kasi nga po, doon din kumukuha ang TV5 ng mga pangsuporta sa programa po na ume-ere sa kanilang channel or istasyon like Itbulaga, di po ba? Hawak yan ng MediaQuest. Partner po sila dyan, mga Kadaberkads. Kaya kung hindi po makakabayad ang ABS-CBN na dapat ay October pa nagbayad, December na ngayon, mag-aabono po talaga ang TV5. Magkakaroon po ng tinatawag na shortage. Posible pong mauwi ito sa legal battle ang sigalot na to ng ABS-CBN at ng TV5 sa oras na hindi po sila makapag-settle ng almost 1 billion. At sa oras na hindi po tuluyang makapagbayad ng ABS-CBN, yun nga po, sabi ko nga kanina, magkakaroon ng shortage ng budget ang TV5 sa mga programa nila like Itbulaga at iba pa mga programa na hawak po ng MediaQuest. Kasi dun kumukuha nga ang TV5 ng mga budget, hindi pwede sa mga sponsors lahat iasa yun. 'Di ba? Kaya apektado din po ang Itbulaga dito. Pero mabuti na lang ang Itbulaga dahil ang dami po nilang sponsors ngayon. 'Di ba? Na ilan 'yon? Parang nasa 13 or 12 advertisement yun, mga Kadaberkads. Pero sa dami naman po ng kanilang staff and crew, kukulangin din kung wala pong suporta ng mismong producer ng programa like MVP or ng MediaQuest. Kaya sana naman ABS-CBN makapag-remit kayo kahit kalahati lang ng sa ganon, magpatuloy pa rin po yung inyong mga programa sa TV5. 'Di ba? Obligasyon nyo pong magbayad. Kaya sana gawin nyo po yung tungkulin ninyo dahil hindi lang naman kayo maapektuhan dito, kundi ang mga Dabarkads at ang ilang mga kapatid show na umeere po sa naturang istasyon. Kaya please lang, sana po'y maayos ito, mga Kadabarkads. Kayo ba, anong say nyo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.